May mga salitang agad na yuyugyug sa puso mo at hindi mo ito malilimutan. Huwag kang matakot. Ngunit bakit? Sa kabila ng pangakong ito, napakarami pa ring gabi kung kailan nanginginig ka sa kaba, iniisip kung paano ka makakaahon bukas. Ang Panginoon ay nangusap, ngunit madalas mong maramdaman na tila ang katahimikan lamang ang sumasagot sa iyong mga panalangin. Ikaw na nakikinig ngayon, gaano karaming ulit mong tinago ang takot mo mula sa iba habang ngumingiti sa labas ngunit wasak na wasak sa loob. Tingnan mo ang paligid, mga tao na nagmamadali, nagtatago ng kanilang pangamba sa likod ng trabaho, ng aliwan, ng paglalasing. Ngunit sa gabi, kapag mag-isa na sila, sumisigaw ang tanong, may kumakalinga ba talaga sa akin? At ngayon, tila ikaw mismo ang tinutukoy ng tinig ng Diyos. Hindi ito bulong ng tao, kundi isang pahayag na kumakalaban sa lahat ng kasinungalingan ng takot. Hawak ko ang lahat. Ang mga kamay na lumikha ng kalangitan, siyang humahawak din sa iyo. Ngunit aminin natin, madalas mong isipin na wala kang sapat, na baka iwan ka, na baka hindi ka mailigtas. Naroon ang hiya, naroon ang desperasyon, naroon ang pakiramdam na tila walang nakakaintindi. Ngunit sa mismong mga sandaling iyon, isang malupit na katotohanan ang bumabangga. Hindi ikaw ang may hawak ng buhay mo. Hindi mo kayang kontrolin ang lahat, at kapag sinubukan mong akuin, lalo ka lamang malulunod. Kaya ngayon, malinaw ang hatol ng Diyos. Huwag kang matakot. Hindi ito mungkahi. Hindi ito pangungusap na pwede mong ipagwalang bahala. Isa itong utos na dumudurog sa lahat ng kadena ng pangamba. Isipin mo, ilang beses nang nawasak ang mga pangarap mo, ilang ulit ka nang tinalikuran ng mga tao na akala mo'y hindi ka iiwan. Gaano karaming gabi ang iniyak mo nang walang nakakaalam? At sa kabila ng lahat, bakit ka pa rin narito nakikinig ngayon? Hindi ba't malinaw na pruweba ito na may mas mataas na kamay na umaalalay sa iyo? Ang mga sugat mo, nakita niya. Ang mga lihim mong iyak, narinig niya. Ang kinatatakutan mong bukas, hawak niya. Kaya huwag mong lukuhin ang sarili mo. Hindi sapat ang lakas mo. Hindi sapat ang pera mo. Hindi sapat ang mga koneksyon mo. Lahat ng bagay na inaasahan mo, kayang mawala sa isang iglap. At kapag nawala na ang lahat, sino ang natitira? Ang Panginoon. Siya ang hindi sumusuko. Siya ang hindi natitinag. Siya ang hindi bumibitaw. Kaya ngayon, kailangan mong harapin ang katotohanan. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Ngunit ang Diyos, mula pa noon hanggang ngayon, ay kumikilos para sa iyo. At kung akala mo'y tapos na ang lahat, narito siya, sumisigaw sa gitna ng kadiliman. Huwag kang matakot, hawak ko ang lahat. Ito ang salita na hindi lamang pang-aliw, kundi isang pagyanig na dudurog sa lahat ng duda. Ito ang katotohanang hindi mo na pwedeng takasan. At kung sa sandaling ito, nanginginig pa rin ang puso mo, alalahanin mo, ang takot ay hindi galing sa Diyos. Ang takot ay kasinungalingan na gustong magnakaw ng kapayapaan mo. Ngunit ngayon, binubura ng Panginoon ang bawat kasinungalingan na nagsasabing wala kang halaga, na wala kang kinabukasan, na wala kang kasama. Ang tinig niya ang bumabasag sa dilim, at walang puwersa sa langit o sa lupa ang kayang sumupil sa salitang binitiwan niya. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Hanggang kailan mo hahayaang kontrolin ng takot ang bawat hakbang mo? Kung ang Diyos mismo ang humahawak sa lahat, ano pa ba ang pwede mong katakutan? Ang sagot ay malinaw, wala. Sapagkat ang kamay na iyon, makapangyarihan, walang hanggan, hindi natitinag, iyon ang parehong kamay na nakahawak sa iyo ngayon. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag matakot, hawak ko ang lahat. Isang pangako na hindi galing sa tao kundi sa mismong bibig ng Diyos. Ang mga salitang ito ay hindi lamang panandali ang aliw. Ito ay isang pahayag ng soberanya at ng walang hanggang kapangyarihan ng may likha. Noong panahon ng Israel, sila'y laging nakaharap sa digmaan, tagutom at pag-uusig. Sa gitna ng takot na tila walang katapusan, narinig nila ang tinig ng Panginoon na paulit-ulit na nagpapaalala, huwag kang mangamba, ako'y kasama mo. Ang mensaheng ito ipinadala sa kanila sa mga oras ng kawalan ng katiyakan
ay pareho pa rin ang lakas para sa iyo ngayon. Isipin ng propetang si Isaias na siyang nagdala ng mga salitang ito sa bayan ng Diyos. Ang mga Israelita noon ay nakalugmok, iniwan ang kanilang mga tahanan at nasa bingit ng pagkawasak. Ngunit kahit sa ganong kalagayan, dumating ang pangako ng Panginoon, ako ang may hawak ng lahat. Ang pangakong ito ay hindi nakatali sa kalagayan ng tao. Hindi ito nababago ng panahon o ng kapritsyo ng mga hari at mga bansa. Ito ay nakaugat sa likas na katangian ng Diyos. Siya ay tapat, makapangyarihan, at hindi kailanman natitinag. Kapag isinasalin ng pangakong ito sa simpleng wika, malinaw ang mensahe. Hindi ka nag-iisa at hindi mo kailangang akuin ang bigat ng mundo. Hawak niya ang kinabukasan, hawak niya ang kasalukuyan at hawak niya maging ang mga sugat ng nakaraan mo. Ang sinasabi ng Diyos ay simple. Anuman ang hawak mong takot, bitawan mo na. Dahil nasa akin ang kontrol. Hindi ba't ito ang mismong pangungusap na hinahanap ng bawat puso? Ang katiyakan na kahit sa gitna ng kaguluhan, may isang mas malakas na kamay na nakahawak sa lahat ng bagay. Ngunit ang tanong, paano nga ba ito lumalapat sa atin ngayon? Ang mundo ay puno ng balitang digmaan, krisis pang-ekonomiya, pandemya at gutom. Ang bawat isa ay naghahanap ng kasiguraduhan, ngunit sa halip ay nakakasumpong ng mas maraming dahilan para mangamba. Maraming pamilya ang nag-aalala kung saan kukuha ng pagkain sa susunod na araw. May mga magulang na hindi alam kung paano ilalaban ang kinabukasan ng kanilang mga anak. May mga manggagawa na nawalan ng trabaho, mga pasyente na naghihintay ng kagalingan at mga matatanda na natutulog na may kasamang pangamba kung may mag-aalaga pa ba sa kanila bukas. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tinig ng Diyos ay umaalingaw-ngaw. Huwag kang matakot, hawak ko ang lahat. Ito ang punto kung saan nagiging buhay ang kasulatan. Hindi ito lumang aklat na niluma na ng panahon. Ang bawat pangako ay humihinga, tumatagos at bumabalot sa ating sitwasyon ngayon. Para sa isang ina na may takot para sa kanyang mga anak, ito ang salita ng kapayapaan. Para sa isang ama na lugmok sa kawalan ng trabaho, ito ang salita ng pag-asa. Para sa mga kabataang naliligaw at puno ng tanong, ito ang salita ng katiyakan. Para sa mga may sakit at nagdurusa, ito ang salita ng kagalingan at proteksyon. Ang lahat ng ito'y nakaugat sa isang simpleng pahayag. Hawak ng Diyos ang lahat. Kahit ang pinakamalalakas na tao ay napapahina ng takot, ngunit ang Diyos ay hindi. Kapag iniisip mo ang bigat ng iyong suliranin, tandaan mo na mas mabigat pa ang kaluwalhatian ng Diyos na umaakay sa iyo. Kapag iniisip mong walang nakakaintindi nang iniiyakan mo sa gabi, tandaan mo na ang Panginoon ay nakikinig sa bawat bulong ng iyong puso. At kapag iniisip mo na walang katiyakan ng bukas, alalahanin mo na siya ang may hawak ng bawat oras at bawat hakbang. Ngunit hindi dito nagtatapos ang lahat. Dahil sa bawat salita ng pangakong ito, may paanyaya na bitawan ang iyong pangamba at ipagkatiwala sa Kanya ang lahat. Ang takot ay hindi mawawala sa isang iglap, ngunit sa bawat araw na lumalakad ka kasama ng Diyos, mararanasan mong totoo ang Kanyang pangako. Kaya't kung ngayon iniisip mong baka huli na ang lahat, tandaan mo ito, wala pang oras na huli para sa kamay ng Diyos na humawak sa iyo. At kung iisipin mo, sa lahat ng kaguluhan ng mundo, bakit hanggang ngayon ay nakatayo ka pa rin? Hindi ba't yun ay patunay na may isang Diyos na kumikilos sa likod ng lahat? Ang mismong buhay mo ay ebidensya na ang pangako ng Diyos ay gumagana kahit hindi mo pa ito lubos na nakikita. Kaya't habang ang iba ay nababalisa, ikaw ay tinatawagan ng Panginoon na kumapit sa Kanyang salita. Huwag kang matakot. Ito ang utos na nagliligtas, nagpapalaya at nagpapalakas. Ito ang pahayag na binubura ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway. At sa huling mga salita ng blocking ito, iwanan natin ang isang tanong na magbubukas sa susunod. Ano ang mangyayari kapag tunay mong pinanghawakan ang pangakong ito sa gitna ng iyong sitwasyon? Ang sagot ay higit pa sa inaakala mo at iyon ang ating matutuklasan sa pagpapatuloy ng mensaheng ito.
Kapag tiningnan mo ang mundong ginagalawan mo ngayon, hindi ba't parang wala ng katiyakan? Bawat balita ay puno ng digmaan, kahirapan, sakit at kawalan ng pag-asa. Maraming tao ang natutulog na may takot na baka bukas ay wala na silang makain. Maraming ina ang nanginginig sa kaba kung paano po protektahan ang kanilang mga anak sa gitna ng karahasan at krisis. May mga ama na ginigising ng gabi, iniisip kung saan kukuha ng trabaho. At baka ikaw mismo, habang nakikinig ngayon, ay may mga lihim na tanong, kaya pa ba akong tulungan ng Diyos? Totoo ba talagang hawak niya ang lahat? Kung iisipin, wala namang bago sa lahat ng ito. Ganito rin ang naranasan ng bayan ng Diyos noon. Ang Israel ay humarap sa mga kaaway sa pagkawasak ng kanilang bayan, sa gutom at sa pagkakatapon. Naramdaman nila ang parehong takot na nararamdaman mo ngayon. Nagtanong din sila, nasaan ang Diyos? Naririnig ba niya kami? Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, dumating ang salita ng Panginoon. Huwag kang matakot, hawak ko ang lahat. Ang mismong pangakong iyon ang siyang bumuhay sa kanila noon. At iyon din ang pangakong kumakapit sa iyo ngayon. Kung paanong sinuportahan ng Diyos ang kanyang bayan sa disyerto sa kabila ng kawalan ng tubig, pagkain at direksyon, ganito rin siya kikilos sa gitna ng mga krisis na hinaharap mo. Kung paano niya pinakain si Elias gamit ang mga uwak sa panahon ng tagtuyot, ganun din siya gagawa ng paraan para hindi ka mawalan. Kung paano niya pinrotektahan si Daniel sa kuweba ng mga leon, ganun din siya magiging kalasag laban sa mga panganib na hindi mo kayang pigilan. Ngunit madalas, hindi mo agad ito nakikita. Ang problema ay napakalapit, masyadong malaki at masyadong mabigat para isipin na may solusyon pa. Kaya mo ba talagang paniwalaan na ang Diyos ay may hawak ng lahat kung ang pamilya mo ay wala ng makain? Kaya mo ba talagang paniwalaan na hawak niya ang lahat kung ang katawan mo ay unti-unting pinapahirapan ng sakit? Kaya mo ba talagang paniwalaan na may hawak siya ng lahat kung ang kinabukasan mo ay parang isang pader na walang daanan? Ngunit dito pumapasok ang hiwaga ng pangako ng Diyos. Hindi siya nagsasalita para lamang aliwin ka, kundi para baguhin ang paraan ng pagtingin mo. Ang sinasabi niya ay kahit hindi mo makita, ako'y gumagawa. Kahit hindi mo hawak, ako'y humahawak. At ito ang totoo. Ang takot ay hindi mawawala dahil wala kang nararamdamang panganib. Mawawala lang ang takot kapag nakilala mo kung sino ang kasama mo. Tulad ng isang bata na mahimbing na natutulog dahil alam niyang naroon ang kanyang ama sa tabi. Gayon din dapat ang iyong puso. Hindi ibig sabihin na wala ka ng problema. Ibig sabihin lamang ay may isang kamay na mas malaki kaysa sa problema mo. Tingnan mo ang iyong paligid. Ang mundo ay patuloy na bumabagsak sa kaguluhan, mga digmaan sa ibang bansa, kawalan ng trabaho, pagtaas ng presyo ng bilihin, mga sakit na walang lunas. Ngunit kung paanong ang bayan ng Diyos noon ay binigyan ng pag-asa sa gitna ng pagkakatapon. Ikaw din ay binibigyan ng salita ngayon, huwag kang matakot, hawak ko ang lahat. Hindi ba't ito ang mismong kailangan mo para magpatuloy? Ngayon, isipin mo ang iyong sariling buhay. Ilang gabi ka nang nakatulala, iniisip kung may sagot pa sa iyong panalangin. Ilang beses ka nang nadapa, ngunit heto ka pa rin nakikinig ngayon. Hindi ba't malinaw ito na kahit sa gitna ng unos, may humahawak sa iyo? Kung hindi, bakit narito ka pa? Bakit hanggang ngayon ay buhay ka pa? Dahil may Diyos na tapat at Siya ang may hawak ng lahat. Ito ang pagkakaiba ng nakaraan at ng kasalukuyan. Iba ang mukha ng laban, ngunit iisa ang tugon ng Diyos. Kung paano siya nangusap noon, siya pa rin ang nangungusap ngayon. Kung paano siya nagligtas noon, siya pa rin ang nagliligtas ngayon. Kung paano niya tinupad ang kanyang pangako noon, siya pa rin ang tutupad ngayon. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang kanyang salita ay hindi kumukupas. At ang kanyang pangako ay hindi nababaliwala. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Gaano katagal mo pang hahayaang talunin ka ng takot kung mismong Panginoon na ang nagsasabing hawak niya ang lahat? Hindi ba't oras na para maniwala? Hindi ba't oras na para kumapit? Dahil sa huli, ang lahat ng bagay na tinatakutan mo ay wala ring kapangyarihan kapag nasa kamay ng Diyos. At dito, sa puntong ito,
Kailangan mong marinig ang isang bagay. May mga kwento, mga patotoo, at mga karanasan ng mga tao mula noon hanggang ngayon na nagpapatunay na totoo ang pangakong ito. At iyon ang susunod mong madidinig, mga buhay na binago ng Diyos dahil naniwala silang hawak niya ang lahat. May mga pangako na mas madaling paniwalaan kapag nakita mong nabuhay sa karanasan ng iba. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi lamang teorya. Ito ay dumadaloy sa dugo, sa luha, sa mga sugat, at sa mga panalangin ng kanyang mga anak. Isang babae ang nagkuwento. Siya'y isang ina na iniwan ng asawa, walang trabaho, at may 3 anak na kailangang pakainin. Bawat gabi, halos mawalan siya ng pag-asa. Ngunit sa kanyang pagluha, paulit-ulit niyang narinig sa kanyang puso, "Huwag kang matakot, hawak ko ang lahat." Isang araw, isang kapitbahay ang kumatok at nagdala ng pagkain na sobra sa kanyang pamilya. Wala siyang hiningi kapalit. Para sa inang ito, iyon ang mismong kamay ng Diyos na kumilos sa kanyang kahinaan. Mayroon ding isang ama na nawalan ng trabaho matapos magsara ang kumpanya kung saan siya'y naglingkod ng 20 taon. Sa unang linggo ng kawalan ng kita, halos mabaliw siya sa pag-aalala. Ngunit isang gabi, habang nananalangin, bumukas sa kanya ang mga salita ng awit 23, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan." Kinabukasan, isang kakilala ang tumawag at inalok siya ng maliit na trabaho na naging tulay para makapagsimula ng bagong kabuhayan. Hindi ito malaking tagumpay agad, ngunit sapat para makita niya na ang Diyos ay tunay na nagbibigay daan kung saan tila walang daan. Minsan, ang mga patotoo ay hindi dramatiko ngunit malalim. Tulad ng isang kabataang babae na biktima ng depresyon at mga negatibong tinig sa kanyang isip. Halos araw-araw, nararamdaman niyang walang saysay ang mabuhay. Ngunit sa kanyang pinakamadilim na gabi, bumukas ang kanyang telepono sa isang mensahe ng kaibigan na nagpadala ng simpleng bersikulo, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo." Isaias 41:10. Ang mga salitang iyon ang naging sagot na hindi niya hiniling ngunit lubos niyang kailangan. Unti-unting natutunan niyang ipasa sa Diyos ang kanyang mga pangamba at natagpuan niya ang kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo. Hindi lamang sa modernong panahon nangyayari ang ganitong mga patotoo. Maging sa Biblia, puno ng mga kwento kung saan ipinakita ng Diyos ang kanyang kamay. Si Elias na pinakain sa gitna ng tagtuyot. Si Moises na inakay ang bayan sa dagat na hinati ng Diyos mismo. Si Daniel na hindi tinablan ng mga leon. Si Maria, ina ni Jesus, na sa kabila ng kahirapan at kahihiyan ay pinatunayan na ang Diyos ay nagbibigay ng lakas para magpatuloy. Ang lahat ng ito ay iisang linya ng patotoo na kapag sinabi ng Diyos na hawak niya ang lahat, walang puwersa sa lupa o sa langit ang makakasira sa kanyang salita. Pakinggan mo rin ang mga salita ng isang lalaking nakulong dahil sa maling paratang. Araw-araw, pakiramdam niya'y iniwan na siya ng lahat. Ngunit kahit sa malamig na selda, natagpuan niya ang Panginoon sa panalangin. Isang gabi, biglang dumating ang kapayapaan na hindi niya maipaliwanag. Nang makalaya siya, hindi niya sinabing, "Ito'y dahil sa kanyang mga abogado," kundi dahil ang Diyos ang humawak sa lahat mula simula hanggang wakas. At ngayon siya mismo ang nagbabahagi ng patotoo. Kung hindi dahil sa Diyos, wala na ako ngayon. Ang mga kwentong ito ay hindi katang-isip. Ang mga ito'y pintuan para maramdaman mong hindi ka nag-iisa. Maraming tao, gaya mo, ang nakipaglaban sa takot, sa gutom, sa kalungkutan, at sa kawalan. Ngunit ang Diyos sa bawat sitwasyon ay muling nagpapatunay na ang kanyang pangako ay totoo. Ang mga testimonya ay hindi lamang kwento ng tao, ito'y kwento ng Diyos na muling nagpapakita ng kanyang kamay sa bawat henerasyon. Kung ikaw man ngayon ay nasa gitna ng unos, isipin mo,
Kung sila'y nakaranas ng kamay ng Diyos, bakit hindi ka rin niya tutulungan? Kung may mga ina na nabigyan ng pagkain, mga ama na nabigyan ng bagong simula, mga kabataan na nailigtas sa kawalan ng pag-asa, at mga bilanggo na pinalaya, bakit hindi rin mangyayari sa iyo? Sapagkat iisa lang ang Diyos noon at ngayon. Ang tanging pagkakaiba ay kung hahawakan mo ba ang pangako o hahayaan mong lamunin ka ng takot. At dito lumalakas ang mensahe. Ang pangako ay hindi nakatali sa tao, kundi sa Diyos na hindi nagbabago. Siya ang may hawak ng lahat, hindi ang iyong hindi ang iyong sakit, hindi ang iyong problema. Ang bawat patotoo ay paalala na hindi lamang salita ang kanyang pangako, kundi buhay na karanasan. Kaya huwag mong hayaang dumaan lang ito sa pandinig mo. Gamitin mo ito bilang ebidensya na ang susunod na kwento ng pagtatagumpay ay maaring sa iyo na, at ngayon kailangan mong marinig. Ang mga kwentong ito ay hindi nagtatapos dito, sapagkat ang lahat ng ito'y bahagi lamang ng mas malaking larawan, isang larawang propetiko na matagal nang inihanda ng Diyos. At iyon ang susunod na matutuklasan, kung paanong ang pangakong ito ay hindi lamang para sa individual, kundi bahagi ng plano ng Diyos para sa buong sangkatauhan. Kung titingnan mong mabuti, ang mga pangakong gaya ng "Huwag kang matakot, hawak ko ang lahat" ay hindi lamang para sa pansariling aliw ng isang tao. Ang mga ito ay nakaugnay sa mas malaking plano ng Diyos, isang plano na nakalatag mula pa sa simula ng kasaysayan hanggang sa katuparan ng mga propesiya sa hinaharap. Ang bawat salita ng Panginoon ay hindi hiwa-hiwalay na pangungusap, kundi bahagi ng isang malawak na larawan ng kanyang kalooban. At dito nagiging mas malinaw ang simpleng pangako ng paghawak ng Diyos sa lahat ng bagay ay salamin ng kanyang mas malalim na plano para sa sangkatauhan. Noong panahon ng mga propeta, paulit-ulit na idineklara ng Diyos ang parehong mensahe. Sa aklat ni Isaias, sinabi niya, "Huwag kang mangamba sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos." Ang mga salitang ito ay hindi lamang panandalian. Ang konteksto nito ay panahon ng pagkakatapon kung saan ang Israel ay tila iniwan at winasak. Ngunit ipinakita ng Diyos na kahit sa pinakamadilim na kabanata ng kanilang kasaysayan, hawak pa rin niya ang lahat. Ito ang parehong Diyos na nangusap sa kanila noon at nangungusap pa rin ngayon sa iyo. At kapag iniugnay natin ang pangako sa mga aklat ng propesiya, makikita natin na ang lahat ng ito ay nag-uugnay tungo sa mas dakilang plano ng kaligtasan. Sa aklat ni Daniel, ang Diyos ay nagpakita ng mga pangitain tungkol sa mga kaharian ng sanlibutan, mga bansang lilitaw at mawawala. Ngunit sa huli, ang kaharian ng Diyos ang mananatili magpakailanman. Ang pangakong hawak niya ang lahat ay hindi lamang personal, kundi pangdaigdigan. Walang kaharian, walang imperyo, walang makapangyarihang pinuno ang makakabuwag sa kanyang itinakdang plano. Tingnan din ang aklat ng Apokalipsis, kung saan ang mga dulo ng panahon ay inilantad kay Juan. Dito makikita ang mga lindol, salot at digmaan, mga larawan ng kaguluhan at takot. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang tinig ng Diyos na nagpapatunay na siya ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Kung sa panahon ni Isaias ay sinabi ng Diyos na siya ang humahawak ng lahat, sa Apokalipsis ipinakita niya ang katuparan nito. Lahat ng bagay ay dadalhin sa ilalim ng kanyang pamamahala. Hindi ba't nakapangingilabot at nakaaaliw? Isipin na ang parehong kamay na humawak sa Israel noong panahon ng pagkakatapon ay siya ring kamay na humahawak sa hinaharap ng buong mundo. Ang parehong Diyos na nangusap kay Elias, kay Moises, kay Daniel at kay Juan ay siya ring nangungusap sa iyo ngayon. At kung kaya niyang hawakan ang kapalaran ng mga bansa at ng mga henerasyon, gaano pa kaya ang buhay mo? Kung ang mga propesya ay natupad sa kabila ng daang taon ng paghihintay, bakit mo iisipin na ang pangako niya sa iyo ay malilimutan? Sa kasaysayan, nakita na natin ang paulit-ulit na pagtupad ng Diyos.
ang Israel na winasak ay muling itinayo. Ang mga propesiya to Mesiyas ay natupad kay Jesus. Ang mga pangako ng pag-asa sa mga bihag ay naging katotohanan sa kanilang paglaya. At sa tuwing nagaganap ang ganitong katuparan, muli at muling nagpapatunay ang Diyos na Siya ang may hawak ng lahat. Ngunit hindi lang ito usapin ng nakaraan. Ito rin ay pahayag para sa kasalukuyan. Sa gitna ng mga krisis na nakikita mo, mga digmaan, pandemya, pagbagsak ng ekonomiya, huwag mong kalimutan na ito'y bahagi ng mas malaking larawan na matagal nang ipinahayag ng Diyos. At kung hawak niya ang direksyon ng buong mundo, hawak din niya ang direksyon ng iyong maliit na buhay. Ang parehong kamay na humahawak sa mga bansa ay siyang kamay na humahawak sa puso mo. Ngayon, isipin mong mabuti kung ang mga propesiya ay hindi kailanman pumalya. Kung ang mga salita ng Diyos ay laging nagkatotoo, ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Ibig sabihin, kahit gaano katagal kang maghintay, kahit gaano kabigat ang mga pagsubok, hindi mabibigo ang pangakong ibinigay niya sa iyo. Ang oras ng Diyos ay hindi pareho ng oras ng tao, ngunit tiyak na darating ang katuparan. Kaya huwag mong hayaang lunurin ka ng takot sa mga nakikita mong kaguluhan. Ang mga ito'y senyales lamang na ang Diyos ay patuloy na kumikilos. Bagkung ang mundo man ay dumaan sa apoy, sa baha at sa digmaan, isang bagay ang hindi nagbabago. Siya ang may hawak ng lahat. At sa susunod na hakbang ng ating paglalakbay, makikita natin na kahit sa harap ng mga pangakong ito, may mga sandaling tila nagdududa pa rin ang tao. At doon natin haharapin ang pinakamahirap na tanong. Bakit tila minsan parang tahimik ang Diyos? May mga sandali na kahit anong pilit mong kumapit sa pangako ng Diyos, dumadating pa rin ang tanong na hindi mo maiwasang itanong, kung hawak niya ang lahat, bakit parang wala pa ring nagbabago? Marahil ilang ulit mo nang narinig ang mga salitang, "Huwag kang matakot." Ngunit gabi-gabi, naroon pa rin ang takot na tila hindi nawawala. Kapag nakaharap ka sa matagal na sakit, kapag paulit-ulit na nabibigo ang iyong mga plano, kapag nawawalan ka ng hanap buhay o iniwan ka ng mga taong inaasahan mo, natural lang na magtanong, nasaan ang Diyos? Bakit hindi pa niya tinutupad ang kanyang pangako? Hindi ka nag-iisa sa mga tanong na ito. Sa Biblia, maging ang mga lingkod ng Diyos ay dumaan sa parehong pakiramdam. Si Job na inalisan ng lahat, pamilya, ari-arian, kalusugan, ay sumigaw, "Bakit ako isinilang? Nasaan ang katarungan?" Si Jeremias, ang tinaguriang propeta ng luha, ay nagtanong kung bakit tila tahimik ang Diyos sa gitna ng kasamaan. Si Habakuk ay sumigaw, "Hanggang kailan, Panginoon? Ako'y hihingi ng tulong at hindi mo dinidinig." Ang mga tanong na ito ay hindi tanda ng kawalan ng pananampalataya, kundi tanda na ang mga sugatang puso ay naghahanap ng kasagutan sa Diyos na alam nilang may kapangyarihan. At dito, lumilitaw ang katotohanang madalas ayaw nating tanggapin. Ang oras ng Diyos ay hindi oras ng tao. Para sa atin, tila huli na ang lahat. Ngunit para sa Diyos, darating ang katuparan sa perpektong sandali. Sabi nga sa Habakuk 2:3, ang pangitain ay may takdang panahon. Bagaman ito'y nagluluwat, hintayin mo. Tiyak na darating, hindi ito magpapaliban. Ganito rin ang sinabi ni Pedro sa Sugang Pedro 3:9. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng iba, kundi siya'y mapagpasensya sa inyo. Ibig sabihin, hindi ito pagkaantala. Ito'y bahagi ng mas mataas na plano na hindi agad natin nakikita. Isipin mo si Abraham. Nangako ang Diyos na magkakaanak siya, ngunit ilang dekada ang lumipas bago dumating si Isaac. Isipin mo si Jose, na pinangakuan ng Diyos ng dakilang layunin, ngunit bago siya naging gobernador ng Ehipto, ilang taon muna siyang inalipin at ibinilanggo. Isipin mo ang Israel na nangakong ipapasok sa lupang pangako, ngunit 40 taon munang nagpagala-gala sa disyerto. Ang lahat ng ito ay tila pagkaantala, ngunit sa katotohanan, iyon ay paghahanda. Ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli at hindi kailanman nagkakamali sa oras.
Kaya't kung ngayon ay nagtataka ka kung bakit hindi pa dumarating ang kasagutan sa iyong panalangin, tandaan mo, hindi ibig sabihin na kinalimutan ka ng Diyos. Hindi ibig sabihin na mali ang kanyang pangako. Ibig sabihin lamang ang plano niya ay mas malawak kaysa sa nakikita mo. Habang ikaw ay nag-aalala sa kasalukuyan, siya ay naghahabi ng mas malalim na layunin para sa iyong hinaharap. Ngunit may isa pang dahilan kung bakit tayo natitisod sa pangako ng Diyos. Madalas nating iniisip na lahat ng hiling natin ay dapat tugunan niya. Ngunit hindi lahat ng nasa puso natin ay pangako ng Diyos. May pagkakaiba sa pagitan ng pagnanasa ng tao at ng pangako ng Panginoon. Kapag hiningi mo ang isang bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban, hindi siya obligado na tuparin iyon. Ngunit anumang bagay na kanyang ipinangako sa kanyang salita, proteksyon, presensya, kaligtasan, katiyakan, iyan ay hindi mabibigo. At sa puntong ito, kailangan mong marinig, oo, maaaring matagal, o maaaring masakit, o maaaring tila tahimik ang langit. Ngunit kung ang Diyos ang nangako, walang makakapigil sa katuparan. Ang takot mo ay hindi kayang hadlangan ang plano niya. Ang duda mo ay hindi kayang sirain ang salita niya. Ang pagkakamali mo ay hindi sapat para buwagin ang kanyang katapatan. Ang pangako ng Diyos ay mas matibay kaysa sa lahat ng pagkabigo ng tao. Kaya huwag mong hayaang ang mga tanong at pagdududa ang maging dahilan para talikuran ang pangako. Hindi ka tinitingnan ng Diyos bilang mahina dahil nagtatanong ka. Ang nakikita niya ay isang anak na naghahanap ng katiyakan. At sa paghahanap na iyon, paulit-ulit siyang sumasagot sa parehong paraan. Huwag kang matakot, hawak ko ang lahat. At dito mo dapat tanungin ang sarili mo, mas pipiliin mo bang maniwala sa takot na nagsasabing tapos na ang lahat o sa Diyos na nagsasabing hawak niya ang lahat? Ang pagpili ay nasa iyong mga kamay. At sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, matutuklasan natin na may praktikal na paraan para ilapat ang pangakong ito sa araw-araw mong buhay. Isang paraan na magpapakita kung paano mabubuhay ng may tiyak na tiwala sa Diyos kahit sa gitna ng kaguluhan. Kung ang lahat ng narinig mo mula sa simula ay mga pangakong nagbibigay lakas, ngayon ang sandali para gawing totoo ang lahat ng ito sa iyong sariling buhay. Sapagkat walang saysay ang salita ng Diyos kung mananatili lamang itong nakaukit sa pahina ng Biblia. Kailangan itong lumakad sa iyong mga paa, kailangan itong marinig sa iyong bibig, at kailangan itong makita sa iyong araw-araw na pamumuhay. Kapag sinabi ng Diyos na huwag kang matakot, hawak ko ang lahat, hindi lamang ito paalala, ito ay isang imbitasyon para mabuhay ng may tiwala araw-araw. Kahit sa pinakamaliit na bagay. Una, alalahanin at ulitin ang pangako. Sa bawat umaga nagigising ka, gawin mong unang salita sa iyong bibig. Huwag akong matakot dahil hawak ng Diyos ang lahat. Kapag natutunan mong ipahayag ang salita ng Diyos, binabago nito ang paraan ng pag-iisip mo. Ang mga kasinungalingan ng takot ay unti-unting nawawala at ang katotohanan ng Diyos ang siyang pumupuno sa iyong isipan. Gawin mong ugali ang pagbigkas ng kanyang pangako, hindi lamang kapag may problema, kundi kahit sa mga simpleng araw na tila normal lamang. Ikalawa, isama ito sa iyong panalangin. Kapag ikaw ay lumuluhod o tahimik na nakikipag-usap sa Diyos, banggitin mo ang mismong salita niya. Sabihin mo, Panginoon, ikaw ang nagsabi na huwag akong matakot, sapagkat hawak mo ang lahat. Kaya ngayon ipinapasa ko sa iyo ang aking pangamba, ang aking sakit at ang aking bukas. Ang ganitong uri ng panalangin ay hindi basta paghingi ng bagay, kundi pagsuko ng lahat sa kamay ng Diyos. Ikatlo, palitan ng takot ng pasasalamat. Bawat oras na sumulpot ang takot sa iyong isip, huwag mo itong palakihin. Sa halip, palitan mo ng pasasalamat. Kung iniisip mong mawawalan ka ng pera, sabihin mo, salamat Diyos, dahil hawak mo ang lahat. Kung iniisip mong baka magkasakit ka, sabihin mo, salamat Diyos, dahil hawak mo ang aking katawan.
Ang pasasalamat ay hindi nagbubulag sa iyo sa realidad ng problema, ngunit ito'y nagbubukas ng mata mo sa realidad ng Diyos na mas malaki kaysa sa lahat. Ikaapat, gumawa ng mga hakbang na nagpapakita ng iyong tiwala. Halimbawa, kung nawalan ka ng trabaho at nanginginig sa takot, huwag mong hayaang kainin ka ng pagkabalisa. Gumawa ka ng hakbang, mag-apply, makipag-usap, humanap ng bagong paraan. Ngunit gawin mo ito nang may kumpiyansa na ang Diyos ang hahawak ng resulta. Kung may iniindak ang sakit, huwag kang sumuko. Magpagamot, sundin ang payo. Ngunit higit sa lahat, ipasa sa Diyos ang iyong katawan araw-araw. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nakaupo lamang. Ito'y kumikilos na may tiwala na ang Diyos ang may hawak ng lahat ng kalalabasan. Ikalima, ituro at ipasa ang pangako. Kapag may kaibigan o kamag-anak na natatakot at nawawalan ng pag-asa, gamitin mo ang salitang ito. Sabihin mo, huwag kang matakot, hawak ng Diyos ang lahat, maging daluyan ka ng pag-asa sa iba, sapagkat madalas ang salita na kailangan nilang marinig ay nasa bibig mo na. At kapag nakakita sila ng tapang at kapayapaan sa iyo, mas lalo silang mahihikayat na maniwala na totoo nga ang Diyos na iyong pinaniniwalaan. At huwag mong kalilimutan, yang lahat ng ito ay hindi mangyayari sa isang iglap. Hindi isang beses lang na panalangin, hindi isang beses lang na pagbigkas ng pangako. Ngunit sa bawat araw na pinipili mong paniwala ng Diyos, lumalalim ang iyong pananampalataya at humihina ang kapit ng takot sa puso mo. At isang araw, mapapansin mong hindi ka nakontrolado ng takot, kundi pinapalakas ng katiyakan sa salita ng Diyos. Kaya ngayon, isipin mong mabuti. Handa ka bang ilapat ang pangakong ito sa iyong buhay? Handa ka bang subukan sa loob ng 7 araw na tuwing gigising ka at bago matulog, ipahayag mong muli, huwag akong matakot, hawak ng Diyos ang lahat? Sapagkat kung gagawin mo ito, makikita mong unti-unting nagbabago ang paraan ng iyong pananaw. Tigamang gibigay ng dati tagapatigil sa iyo ay mawawalan ng kapangyarihan. Ang mga alon ng takot ay mawawasak ng mga salitang galing sa Diyos mismo. At kung sa puntong ito ay nagdadalawang isip ka pa rin, tandaan mo, wala kang mawawala sa pagtitiwala, ngunit napakarami mong mawawala kung pipiliin mong magduda. Dahil ang takot ay magnanakaw ng kapayapaan, ngunit ang pananampalataya ay magdadala ng kalayaan. Kaya't huwag mong ipagpaliban. Gawin mong ngayon ang simula ng paglalakad sa pangakong ito, sapagkat sa bawat hakbang na iyong gagawin, mayroong Diyos na bumubulong. Anak, huwag kang matakot. Hawak ko ang lahat, at sa sandaling maranasan mo ito sa iyong sarili, hindi mo na ito maitatago. Ipagmamalaki mo, ibabahagi mo, at sasabihin mo sa iba na ang Diyos ay tapat. At doon magsisimula ang mas malaking paggalaw. Hindi lamang ikaw ang makakaranas ng pangako, kundi ang mga nasa paligid mo rin. At mula roon, bubukas ang pinto para sa isang panawagan na hindi na lang personal, kundi kolektibo. Isang panawagan na sa susunod na bahagi ay iyong maririnig. Isang paanyaya na sama-sama tayong kumilos at manindigan sa pangako ng Diyos. Ngayon ang oras na hindi ka na lang basta nakikinig kundi kikilos sa pananampalataya. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang para pakinggan at kalimutan pagkatapos ng ilang minuto. Ito ay panawagan upang ikaw mismo ay tumugon, lumapit at sumuko sa kanyang kapangyarihan. Kung sa mga nakaraang sandali ay ipinakita sa iyo kung gaano katiyak ang pangako ng Diyos na huwag kang matakot, hawak ko ang lahat, ngayon naman ay ikaw ang hahamunin na yakapin ito ng buong puso at ipahayag sa iyong sariling buhay. Hindi sapat ang umupo lamang at sabihing, naniniwala ako, kailangang may kasamang hakbang. Ngayon mismo, sa lugar kung nasaan ka, anyayahan mong ang Diyos ang humawak ng lahat ng kinatatakutan mo. Isara mo ang iyong mga mata, ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib, at sabihin sa iyong sarili, Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang aking mga takot, sapagkat ang pananampalataya ay hindi abstraktong ideya. Ito ay konkretong desisyon na ipagkatiwala ang lahat kay Kristo. Maraming tao ang kasalukuyang nakikinig ng parehong mensahe na ito.
Hindi ka nag-iisa. May libo-libong puso ngayon ang pinapalo ng parehong salita. Huwag kang matakot. At sa mismong sandaling ito, sama-sama tayong tumutugon. Ang iyong tinig, ang iyong panalangin ay nagiging bahagi ng iisang dagundong ng pananampalataya na umaabot sa langit. Isipin mong hindi lang ikaw ang nananalangin ngayon. May mga ina, ama, kabataan at matatanda sa iba't ibang dako na sabay-sabay ding isinusuko ang kanilang mga pangamba sa kamay ng Diyos. Kung anuman ang bumibigat sa iyong isip, ito na ang oras upang ilagay mo sa paanan ng Panginoon. Ang iyong mga utang, ang iyong kalusugan, ang iyong pamilya, ang iyong kinabukasan, lahat ng ito ay hindi mo hawak. Ngunit siya ay may kapangyarihang magdala ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Kaya't ipagkatiwala mo ito ngayon. Sabihin mo ng tahimik sa iyong puso, Panginoon, ikaw ang may hawak ng lahat ng ito. Hindi ko na kaya, ngunit alam kong kaya mo. Ito rin ang pagkakataon upang palitan ang katahimikan ng takot ng hayagang pagpapahayag ng pananampalataya. Hindi mo kailangang magsalita ng malakas, sapat na ang isang taimtim na pahayag. Ako ay naniniwala. Ako ay kumakapit. Ako ay nagpapasakop. At sa oras na iyon, nagsisimula ang pagbabago. Hindi dahil nagbago agad ang lahat ng sitwasyon, kundi dahil nagpasya kang ipagkatiwala ang lahat sa kamay ng Diyos. Ngayon, isipin mo ang bigat ng simbolikong hakbang na ito. Ano yung pagsuko ng iyong pangamba ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamatibay mong desisyon, sapagkat ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kakayahang hawakan ng lahat, kundi sa pagtitiwala sa Diyos na hawak ang lahat. Kaya't sa mismong sandaling ito, magpasya ka, hindi ko nahahayaan ang takot ang magdikta ng buhay ko. Mula ngayon, ang salita ng Diyos ang magiging batayan ko. At upang gawing malinaw ang iyong desisyon, ipahayag mo ito sa paraang maririnig ng iba. Sumulat ka ng simpleng pahayag sa iyong puso at ilagay sa iyong mga labi, ako ay naniniwala sa pangako ng Diyos. At kung nais mong gawing mas matibay ang iyong pagtugon, maaari mong isulat sa mga komento ng video na ito. Hawak ng Diyos ang lahat ng aking kinatatakutan. Ang simpleng pagkilos na iyon ay hindi lamang para sa iyo, kundi inspirasyon para sa iba na makakabasa at makakakita na hindi sila nag-iisa. Ngayon ang oras ng kagyat na tugon. Huwag mong ipagpaliban. Huwag mong hintayin ang bukas. Ang araw na ito, ang oras na ito, ang mismong sandaling ito ang tamang panahon para isuko ang lahat kay Kristo. Ang bawat segundo na lumilipas ay isang paalala na hindi natin hawak ang lahat, ngunit ang Diyos ay tapat at handang kumilos. At sa pagtatapos ng sandaling ito, iwanan natin ang panawagan sa iyong puso. Tumindig ka sa pananampalataya. Huwag mo lamang pakinggan ang pangako, isabuhay mo ito. Sapagkat sa susunod na hakbang, hindi lamang ito panawagan, kundi isang sama-samang panalangin, isang sigaw ng pananampalataya na sabay-sabay nating ipapahayag na ang Diyos ay tunay na may hawak ng lahat. Isara mo ang iyong mga mata ngayon at ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib. Ito ang oras na hindi na lamang tayo nakikinig, kundi sama-samang lumalapit sa Diyos sa panalangin. Sapagkat kung may isang bagay na hindi nagbabago, ito ay ang katotohanan na ang Panginoon ay nakikinig sa daing ng kanyang bayan. Kaya't sa sandaling ito, sama-sama nating ideklara ang kanyang salita. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag matakot, hawak ko ang lahat. Panginoon, ito ang salita na aming pinanghahawakan. Ito ang pundasyon ng aming pananampalataya. At ito ang aming pananalig na hindi kailanman mababali ang masalangit. Kami nagkakaisa ngayon sa isang tinig ng pananampalataya. Sumasamo kami na hawakan mo ang bawat isa na nakikinig. Alam mo ang kanilang mga luha, ang kanilang mga alalahanin, ang kanilang mga sugat na itinatago sa mundo. At ngayon, Panginoon, dinadala namin ang lahat ng ito sa iyong presensya. Hindi na namin kayang akuin mag-isa, kaya't buong puso naming isinusuko sa iyo ang lahat. Panginoon, hinahawakan mo ang aming mga pamilya.
Nakikita mo ang mga magulang na nag-aalala para sa kanilang mga anak, ang mga anak na umiiyak para sa kanilang mga magulang, ang mga mag-asawa na nasa bingit ng pagkawasak ng kanilang relasyon. Sa pangalan ni Jesus, idinadalangin namin ang proteksyon at pagkakaisa. Basbasan mo ang bawat tahanan ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Hinahawakan mo rin, Diyos, ang aming kalusugan. Para sa lahat ng nakikinig na may sakit sa kanilang katawan, dinadala namin sila sa iyong harapan. Sa pangalan ni Jesus, idinadalangin namin ang kagalingan. Kung paano mo pinagaling ang mga bulag, ang mga pilay, at ang mga may karamdaman noong unang panahon, ganoon din ngayon, ipakita mo ang iyong kapangyarihan. Ang bawat sugat ay pagalingin, ang bawat katawan ay palakasin, at ang bawat puso ay patibayin. At Panginoon, nakikita mo ang mga nawalan ng hanap buhay at hindi alam kung paano bubuhayin ang kanilang pamilya. Sila na halos sumuko na sa bigat ng problema. Sa pangalan ni Jesus, idinadalangin namin ang pagbubukas ng bagong pintuan ng oportunidad. Kung paano mo pinakain si Elias sa tagtuyot, kung paano mo dinala ang mana sa disyerto, ganoon mo ring ipakita ngayon na ikaw ang tunay na pinagmumulan ng lahat. Ipunuin mo ang kanilang mga kamay ng kabuhayan at ang kanilang mga puso ng pasasalamat. Panginoon, naririto rin ang mga pusong sugatan ng takot at pangamba. Sa bawat isa na gabi-gabi ginigising ng pagkabalisa, sa bawat isa na hindi na nakikitang may pag-asa ang kanilang bukas. Ngayon, sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang kadena ng takot. Idinideklara namin ang kapayapaan na galing lamang sa iyo. Punuin mo ang kanilang isipan ng katiyakan na hawak mo ang lahat at hindi sila kailanman nag-iisa. Ama, pinupuri ka namin dahil alam naming tapat ka sa iyong mga pangako. Alam namin kahit hindi namin nakikita ang lahat ng detalye, ikaw ang may hawak ng bawat bahagi ng aming buhay. At ngayon, buong lakas naming idinideklara, walang kasinungalingan ng kaaway. Walang sakit, walang krisis, walang kapangyarihan ang makakabuwag sa iyong salita. Kaya't sa oras na ito, kami sabay-sabay na sumisigaw, Panginoon, hawakan mo kami. Panginoon, iligtas mo kami. Panginoon, ipakita mo ang iyong kapangyarihan. Kami bilang iyong mga anak ay naninindigan sa katotohanang hindi ka kailanman pumapalya. Ngayon, hinihiling namin na ang bawat isa na nakikinig ay makaramdam ng presensya mo. Habang nakapikit sila at nakikinig, iparamdam mo na parang may kamay na nakahawak sa kanilang balikat nagsasabing, Anak, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hayaan mong maging totoo ang iyong pangako sa kanilang mga puso. At sa huling bahagi ng panalangin ito, sama-sama naming idinideklara bilang iisang tinig, huwag kaming matakot dahil hawak mo ang lahat. Ito ang aming pananampalataya. Ito ang aming pag-asa. Ito ang aming buhay. At sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, lahat kami ay nagsasabi ng buong pananalig. Amen, Amen, at Amen. Ngayon, buksan mo ang iyong mga mata at maramdaman ang katahimikan na iniwan ng panalangin. Dahil kung tunay kang nanalangin, hindi ka na pareho ng dati. Ang bigat na dala mo ay nasa kamay na ng Diyos. At sa susunod na bahagi, maririnig mo ang huling tinig ng pag-asa, isang paalala na ang Diyos ay laging tapat at hindi niya kailanman bibiguin ang kanyang mga anak. Ngayon na nakalapit ka sa Diyos sa panalangin, hayaang pumasok sa puso mo ang kapayapaan na siya lamang ang makapagbibigay. Ang panalangin ay tila apoy na nagliyab, ngunit ang susunod na hakbang ay ang maranasan ng banayad na hangin ng presensya ng Panginoon, isang paalala na pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, may katahimikan na dulot ng kanyang katapatan. Sapagkat ang Diyos na iyong tinawag ay siya ring Diyos na sumagot, at ang Diyos na sumagot ay siya ring Diyos na mananatiling tapat magpakailanman. Alalahanin mo ang kanyang mga salita. Huwag kang matakot, hawak ko ang lahat. Ang pangakong ito ay hindi napapaso, hindi kumukupas, hindi nagbabago. Kung paano tinupad ng Diyos ang kanyang salita noong panahon ni Abraham, ni Moises at ng buong Israel, ganun din siya tapat sa iyo ngayon.
Ang kanyang mga pangako ay gaya ng matibay na bato, hindi kayang galawin ng unos, hindi kayang wasakin ng baha, at hindi kayang tibagin ng anumang kamay ng tao. Pakinggan mong muli ang sinasabi ng kasulatan, huwag kang mangamba sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking aalalayan ka ng aking matuwid na kanang kamay. Isaiah 41:10. At tandaan din ang mga salita ng Jeremias 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga panukala na iniisip ko para sa inyo, mga panukalang ukol sa ikabubuti at hindi ukol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa, at hayaan mong tumimo sa iyong puso ang paalala mula sa 2 Korinto 1:20, sapagkat ang lahat ng pangako ng Diyos sa Kanya ay oo, kaya't sa pamamagitan niya ay aming sinasabi ang Amen sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga bersikulong ito ay hindi lamang pampatamis ng damdamin. Ang mga rito ay patunay na ang Diyos ay hindi nagbabago at hindi nagpapabaya. Kaya kahit ano pa ang nararanasan mo ngayon, pagkawala ng trabaho, pagkasira ng relasyon, karamdaman, o mga takot na hindi mo masabi sa iba, ang kanyang salita ay nananatiling matatag. Hawak niya ang lahat. Hindi ba't ito ang pinakamalaking katiyakan na maaari mong dalhin araw-araw? Isipin mo ang iyong bahay na pinupuno ng kapayapaan ng Diyos. Isipin mong ang iyong mga anak ay lumalakad ng may proteksyon mula sa Kanya. Isipin mong ang iyong puso ay hindi na nanginginig sa bawat balitang naririnig mo dahil alam mong ang Diyos ay hindi natitinag ng mga pangyayari. Ang imaheng ito ay hindi katang-isip. Ito ay bunga ng pangako ng Diyos na hindi pumapalya. At kung sa mga darating na araw ay muling dumating ang takot at alinlangan, bumalik ka sa mga salitang ito. Huwag mong kalimutan, hindi mo kailangang maghintay ng perpektong sitwasyon para maging payapa. Ang kapayapaan ay dumarating hindi dahil wala ang bagyo, kundi dahil naroon ang Diyos sa gitna nito. Kaya huwag mong ibigay ang iyong tiwala sa balita, sa pera o sa tao. Ibigay mo ito sa Diyos na tapat sa lahat ng kanyang salita. Kaya't ngayon, tanggapin mo ang katiyakang ito. Hindi ka nag-iisa, hindi ka pababayaan, at hindi ka kailanman mawawala sa kamay ng Diyos. Ano man ang mangyari, asahan mong siya ay mananatiling tapat. At kung minsan ay manghihina ang iyong pananampalataya, hayaang ang kanyang mga pangako ang maging lakas mo, sapagkat ang lahat ng ito ay hindi lamang para sa isang araw ng kaginhawaan, kundi para sa habang buhay na katiyakan na kasama mo ang Diyos. At sa huling bahagi ng ating paglalakbay na ito, maririnig mo ang isang paanyaya, isang tawag hindi lamang upang maalala ang pangako, kundi upang kumilos kasama ang Diyos at maging bahagi ng komunidad na sumasampalataya at sumasama sa kanyang mga salita. Sapagkat ang kwento ng pangakong ito ay hindi nagtatapos sa iyo lamang. Ito ay nagpapatuloy sa lahat ng handang kumapit at magtiwala na ang Diyos ay tapat at hawak niya ang lahat. Ngayon ay narating na natin ang huling bahagi ng mensaheng ito at oras na upang ilagay sa puso ang lahat ng narinig. Mula sa simula hanggang sa dulo, malinaw ang tinig ng Diyos. Huwag kang matakot, hawak ko ang lahat. Ito ang sentrong katotohanan na nagdala sa atin sa paglalakbay na ito mula sa pangakong ibinigay sa Israel hanggang sa mga kwento ng mga taong nakaranas ng biyaya hanggang sa panawagan na isuko ang lahat ng ating takot sa kamay ng Panginoon. At ngayon, habang nagtatapos tayo, nais kong ipaalala sa iyo na ang Diyos na nangusap noon ay siya ring Diyos na nangungusap sa iyo ngayon. Ngayon, anuman ang iyong kalagayan, tandaan mong hindi ka kailanman nag-iisa. Kung sa mga nakaraang gabi ay umiiyak ka sa katahimikan, kung sa mga nakaraang araw ay halos sumuko ka sa bigat ng problema, ngayon ay may katiyakan kang dala, hawak ng Diyos ang lahat. Hindi lamang ang iyong buhay, kundi pati ang iyong kinabukasan, ang iyong pamilya, ang iyong trabaho, ang iyong kalusugan, lahat ay nasa kanyang mga kamay. At kapag nasa kanyang mga kamay, walang makakabuwag o makakasira, kaya't huwag mong hayaang matapos dito ang iyong pakikinig.
Dalhin mo ang pangakong ito sa bawat araw ng iyong buhay. Sa tuwing papasok ka sa trabaho, sabihin mo, huwag akong matakot. Hawak ng Diyos ang lahat. Sa tuwing may darating na suliranin, ipaalala mo sa iyong sarili, hindi ako nag-iisa, sapagkat kasama ko ang Panginoon. At sa tuwing susubukin ka ng takot, itaas mo ang iyong mga mata at sabihin, Diyos, ikaw ang aking lakas at aking sandigan. Ngunit higit pa rito, nais kong anyayahan ka na maging bahagi ng komunidad ng pananampalataya. Dito sa lugar na ito, hindi ka nag-iisa. Maraming puso ang sabay-sabay na kumakapit sa pangako ng Diyos. Kaya't kung ikaw ay naniniwala, isulat sa mga komento. Ako ay naniniwala na hawak ng Diyos ang lahat. Ang simpleng pahayag na iyon ay magiging patotoo ng iyong pananampalataya at inspirasyon sa iba na maririnig at makakakita, at huwag mong kalilimutan kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyo, ibahagi mo ito sa iba. May mga kaibigan, kapamilya o kakilala na ngayon ay kinakain ng takot at nangangailangan ng salita ng Diyos. Ipadala mo sa kanila ang mensaheng ito, sapagkat baka ang simpleng hakbang na iyon ang magdala ng pag-asa sa kanilang buhay. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng ganitong mga mensahe, huwag mong kalimutang mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at sumali sa ating pamilya ng pananampalataya. Dito, araw-araw maririnig mo na hindi ka nag-iisa, na may Diyos na tapat at na may komunidad na nananalangin kasama mo bago tayo tuluyang magtapos. Nais kong iwan sa iyo ang huling salita. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi napapaso, hindi nababago at hindi nabibigo. Kung siya ay naging tapat kahapon, siya ay magiging tapat din bukas. Kaya't sa anumang daraanan mo, huwag kang matakot, sapagkat ang Diyos na may hawak ng sansinukob ay siya ring Diyos na may hawak ng iyong puso. At sa tinig ng katiyakan na iyon, lakaran mo ang bawat araw ng may kapayapaan, may pag-asa at may tiwala. Ito ang huling paalala. Ang promesa ng Diyos ay higit pa sa salita. Ito ay buhay na kalasag para sa iyo. Kaya tumindig ka, magpatuloy at ipahayag mo araw-araw, hawak ng Diyos ang lahat.